Mayong buntag mga kahigalaan usab ni anong punta sa atong schedule para ipadayon tagyod ang ato ah, continuation nga pagtuon mitungod sa atong ihibalo unsa gini ang tinuod nga kamatuoran o light nga naa sa direksyon sa plano sa kaluwasan o remedial system nga mauni ang Biblia. Mga kaigsuonan, ako nagpaningkamot gyud ko nga ma-express ko ni ang mga emergency nga information sa write-up ni Paul. Kay kini siya ang ato gina-study kada Lunes diri sa akong YouTube channel. Ako ni nga pribilehiyo personal. Ako gapasalamat ko sa akong kaugalingon ug sa Ginoo nga gitagaan niya ko maayo panglawas bisan may naa ako'y blood pressure na, high pressure na akong blood. Giampo ko sa Ginoo nga tagaan pa ko niya taas nga kinabuhi ug tabangan niya ko nga dili ni maglala ang akong high blood aron ma-emphasize ko maayo ang tinuod nga kamatuoran nga naa sa Biblia nga ako natun-an mitungod sa tinuod nga pag-interpret, tinuod nga interpretasyon unsa gini ang Biblia. So kining akong pagtuon dili ni siya nga may koneksyon sa isa ka religion, may koneksyon sa isa ka grupo, may koneksyon sa personal interest, wala. Non-sectarian ni siya mga kaigsuonan. Non-sectarian ni. Mga kahigalaan ko nga tanan nga nagapaminaw sa ako, ayaw mo gunahona og hidden agenda sa akong YouTube channel. Wala. Personal ko ni nga gusto ko makabalo ang tibuok nga tao sa tibuok kalibutan nga wala gikasabot sa ngalan sa hidden thing. Kanang hidden thing mabasa ta na sa episode chapter 3. Hidden thing from the Lord or tinaguan nga butang sa wala pa ang tao mahulog sa kasalanan. Sa wala pa mahulog sa sala si Adan ug si Eva na ay tinaguan ang Ginoo. Mao ni sang secret thing belongs to God. Gitawag ni Paul hidden thing. Kining hidden thing mao ni siya ang concept sa tibuok nga Bible. Gitawag ni siya nga light of the plan of salvation. Kay kining Bible mao ni siya ang remedial system aron matagaan tag history from Genesis to Malakay. Gisulat sa mga prophet ang history o ang mga prophetic direction in the future. Ang sentro sa history o prophetic information sa mga prophet nga gisulat gikan sa Genesis paingon sa Malakay, walay lain ang sentro ya ana ang core. Core means center of the learning points of the whole books from Genesis to Malakay na ay 39 books. So ang sentro anang 39 books walay lain maulang yun ang balaod or the story of the coming of Jesus. And all the learning points given by all prophets recorded from Genesis down to Malakay, mga istorya na siya paano nahulog ang tao sa pagpakasala una kay Adan o kay Eva. Og kanus agi reveal ang plano sa kaluwasan. Kanus agi hatag ang plano sa kaluwasan. Og ang plano sa kaluwasan diha dayon gihatag sa Genesis 3:15. Og kanang plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa Genesis 3:15 may mga dispensation. Mao na sang gitawag ni Paul dira sa chapter 3 of Episo, dispensation of grace. May mga sistema, gisystematize ang knowledge o ang wisdom o ang instruction o ang mga information o messages
gitawag na sa mga prophet mayong balita, good news. Nga kanang good news gi-reveal sa Genesis 3:15 nga may mga proseso. Mao na sa ang plano sa kaluwasan. May bloodshedding o intendihon unsa ang interpretasyon o explanation sa bloodshedding. O intendihon pod ang mga gitawag nga sanctuary. Kay gikan kay Abel o kay Cain, diha nagsugod ang pagpatay sa bloodshedding through animals. Symbolizes the blood of Christ and the shadow of his coming in a form of a fleshly manner. Muna sang bloodshedding. Pero ang bloodshedding, may mga instruction o may mga punto nga ato sabton nga ang bloodshedding gikinanglan sa og daghan nga mga sistema sa gitawag nga messages, gisystematize. Kanang sistema sa iyang messages wali na ni Jesus pag abot niya gikan sa Mateo, Mark, Luke, and John. Hantod siya gilansang in 31 AD. Pag abot niya 4 BC. Og tanan nga light sa dispensation of grace kay kanang Genesis 3:15 mao na sang grasya nga gihulog dayon sa Ginoo o revealed down sa Ginoo diha human nahulog si Adan og si Eva sa kamot ni Satanas. So ang Genesis 3:15 may mga proseso siya og may mga instruction siya nga kinanglan masabtan sa mga katawhan og ila intendihon og i-absorb sa ilang kinabuhi og i-practice ilang kinabuhi ang mga direksyon. So naa siya gitawag nga bloodshedding, intindihon. Naa siya gitawag nga circumcision of the foreskin of the heart, intindihon. Naa siya gitawag nga proseso sa inside the tabernacle with two division, most holy place and the most holy place. Nasa'y mga interpretation nga intendihon sa mga makasasala o mga katawhan nga kaliwat ni Adan og ni Eva. Gikan sa chosen people nga Israelites paingon sa mga Hentil. Nasa'y mga sistema nga mga information nga ato dapat masabtan og ato isilsil sa ato alimpatakan ang iyang interpretation og diya ta magsugod og kinabuhi sa gitawag nga spiritual level of life dili in a fleshly manner. Karon kanang sistema niya mo nang daghan kayong mga terminologies nga ato sabton. That's why sa ako karon nga topic o sa ako nga unsa na sa ako nga title sa akong YouTube channel may nakoy context or title nga True and Correct Interpretation of the Plan of Salvation, Law, Grace, and Covenant. May sumpay pa na Love, Faith, and Obedience. Dayan, ang Law, Grace, and Covenant, ipadayon mo na siya, may nasa daw gift, tabernacle. Gift, tabernacle. Part na sa Law, Grace, and Covenant. They are one and the same thing in person of Jesus Christ. Ang love, faith, obedience, and belief, they are one and the same thing in interpretation known as obedience. Love, faith, belief, and obedience, they are one and the same thing, center to the interpretation of obedience. Maura na siya ang iyang mga importante nga mga terminology sa plano sa kaluwasan. Pag-release sa Godhead gikan sa taas ang Genesis 3:15 as a grace, grasya sa nahulog nga image of God.
Adam and Eve came from the image of God because God said, let us create man in our own image. In our own image. Pagkahulog na ni Adan ug ni Eva, nawala ang image sa Ginoo sa creation. Because during creation, the center of creation is the human being as a image of God. So gitawag na sa mga scholar, crown act of creation. We are the crown act of creation as an express image of God. So pagkahulog sa sala, tungod ni Satanas, natintal si Eva, kay ang prinsipyo sa Ginoo, may freedom of choice ang human being. Kay ang human being, may frontal lobe, may parietal lobe, may occipital lobe, may temporal lobe, nga mao ang mga storage sa knowledge aron maka think deep, makahuna-huna lalom ang tao o maka-decide sa iyang decision making through what? Power of choice. Gitagaan ta sa Ginoo, freedom of choice. So dili ta sama sa robot nga gikontrol ang ato nga utok sa isa lang ka mekanismo. Mekanismo controlled. Dayon murag tag robot nga kung unsay ato buhaton control ta sa mekanismo. Ang Ginoo dili. Ang ato human being dili ni siya masabtan. Billion of mechanism in our human being mechanism because of cells. Million of cells in our human being. So ang tanan mga mechanism sa atong lawas, according to the creation, intact na siya. But ang mechanism sa human being like God, we can think, we can assessment, we can analyze, and we can decide, and we can also make, not create, because create is a supernatural. So kita nga tao makahimo ta. We have power to think like the scientists. They have power to think to make unusual thing, unbelievable, but scientists can do it in a limitation mind, so-called finite mind. Not infinite, only finite. May limitation. So, muna siya nga, ang Ginoo pag-abot sa pagkasala na sa tao, gi-release ang plano sa kaluwasan nga hidden thing, tinaguan sa Ginoo, gi-release siya ang plano sa kaluwasan through freedom of choice. Muna nga si Eva, wala yan na punggi ang iyang kaugalingon sa unod nun niya nga feeling because of the freedom of choice. But during that time, both Adam and Eve are righteous. They were righteous because since wala pa nag-abot ang sala sa ila, sin did not come yet before they eat. So wala pa nila kaon ang kahoy sa ginadili, righteous sila. But being righteous, still, they have power of choice because ang tao, gitagaan sila og freedom of choice. Lalo na nga si Satanas, nagpili sa iyang kaugalingon sa langit, na himo sa nga rebellious. Pag-rebuild na niya o na-rebel na niya ang iyang kaugalingon, rebellion na siya sa iyang kaugalingon, rebelde na siya, giulog sa sayota. So ang tao diri nga righteous, pwede yatin talon. Kay gitintal niya man gani ang 1/3 sa langit nga mga angels. How much more ang human being? Muna nga si Eve, natintal gyud ni Satanas through freedom of choice. So karon, girebel ang plano sa kaluwasan, daghan kaayo ang mga sistema. Muna kung basahon nyo ang chapter 3 sa Episo, may naanadra nga dispensation of grace. Then understand the mystery of Christ. Understand the manifold wisdom of God, which the principalities and power of the heavenly places or the Godhead
their intention or the intent that all of us should know this manifold wisdom of God. This is the plan of salvation. From Genesis down to Malakay, from Matthew down to Revelation, mao na siyang gitawag nga manifold wisdom. Kay mao na siya ang plano sa kaluwasan nga may sistema, may knowledge, may wisdom, may interpretation nga true and correct ang mga write-up sa prophets and apostle, especially the write-up of Paul. Kaya ang writers dire, duha raman. Duha laman ka writers in their terminology. The first writer, so-called prophet, or they are prophets. The second writer, so-called apostles. So, si Paul nga apostle, mong pinaka-importante ang iyang write-up. Kay mo na sang last call sa Ginoo, didto na sa langit, gitawag si Paul, kay nakita niya nga ang mensahe, wala gid maintindihi sa katawhan. From Genesis to Malakay, from Matthew to Revelation, may nakaintindi, wala gyud. Wala. Ang nakaintindi lang, katong study, o deep study, paghulog na kay Paul, pag-reveal na pod kay Paul, ang light sa plano sa kaluwasan, kay gi-reveal na dito sa Garden sa Eden, Genesis 3:15, wala maintindihi. Pag abot ni Jesus, gi-explain niya, wala gyapon maintindihi. Dito na sa langit, gitawag niya si Paul, aron interpret true and correct interpretation ang mga mensahe ni Jesus, mensahe sa mga prophet, o mensahe sa mga apostles. Gihatag kay Paul nga last apostle, aron maintindihan yun kung basahon ta ang write-up ni Paul o i-interpret ta true and correct interpretation. Mo nang mga scholar, gitagaan nila og specific nga study ang Bible, gitawag nila nga hermeneutics, meaning to interpret correct the whole messages from Genesis down to Revelation. Correct interpretation, hermeneutics. Mo nang terminology sa mga scholar. So mo nang tun-an taning Biblia. Kaya ang Biblia, wala ni gisgot og religion. Wala po ni gisgot og pundok-pundok nga rioting. Mutong sulti ni Paul sa Hebrew 13, Romans 13 verse 13. Ang sa ingon ni Paul, let us walk honestly. It's not that in rioting, not that in rioting. Dili anang mga pundok sa religion. Munang tawag ni Paul, rioting. Rioting means mga group of assembly nga wala mga know-how sa light sa plano sa kaluwasan, kung dili nagkanya-kanya og fundamental teaching nga nag-group sila, gitawag na ni Paul nga uncheck, no check and balance, lawless, walay balaod, unsa pa, fake, not clear in the light of the plan of salvation, there is no truth. Muna gitawag ni Paul, rioting, chambering, and wantonness. Muna sila ang mga grupo nga mga religion nga kanya-kanya og fundamental teaching nga ang direksyon counterfeit ni Satanas. Kay si Satanas, gigamit niya ang mga religions kay iya na program and services. Gigamit yang mga minister, mga pastor sa kanya-kanya nga mga religion, 50,000 plus religion all throughout the whole world. Iya na ni Satanas program and services, o gigamit niya ang mga leaders, mga president kunuhay sa ilang institusyon, may mga structural direksyon, og naa sila yung mga workers, mga elders, mga tanan, mga liman, mga revivalist. Gitawag nila pastor, minister, father, elder. Mao na ang taktik ni Satanas. Kay naana sa panahon ni Moses, may mga elder. So gigamit ni Satanas. Paggamit ni Satanas, gitudloan niyang mga religion nga, dalaan nyo gid ang ngalan ni Jesus. Basahan nyo ang mga write-up pod ni Paul. Basahan nyo ang inyo makita nga mag-fit sa inyong gitawag nga topic. O itakop nyo human nyo basa,
o i-interpret ang Biblia sa dili mao nga direksyon kay unod nun ang gina-interpret nila concept sa ilang human flesh. Ang ilang mindset sakom by the devil, and direction of their mind is always in the point of worldly pleasure. Magwali ang mga pastor, dalon nila ang ngalan sa Ginoo, ilang nga convert ang ilang mga sakop sa iglesia, itawag nilang congregation, mga thousand of their followers, ila dan ingnon nga, i-feel ninyo, karong adlaw, niya ang blessing sa Ginoo. Ang Holy Spirit, tabon sa ato, bilang representar sa gahom sa Ginoo. Kita mo na lami kayo magwali. Si Satanas mong katudlo ana. Si Satanas. Kaya ang wali ni Paul, dili pareho ana. Ingon lang ni Paul, i-interpret maayo ang direksyon sa plano sa kaluwasan, especially sa iyang write-up nga mauna ang interpretation true and correct. Diri sa write-up ni Paul, ang iyang thought, maunang i-interpret correct ang thought ni Paul. Og mao ni siya ang ato i-divide og i-practice sa atong kinabuhi og i-share. I-share ta, loved ones, relatives, and friends, and others. I-share ta na kung ma-divide ta na ang true and correct interpretation of the Bible. Wala nagingon si Paul nga maghimo kag pundok ni Satanas. Pareho sa mga pundok, gitawag nila nga mga religion. Kanya-kanya silang mga laing-laing mga pangalan sa mga religion. Dayon, mag-ininggitay, mag-envy, magsininahay, then strife. Unsa man ang strife? Conflict. Doon ingon ni Paul, let us walk honestly, not that in a rioting and drunkenness. Nang uban ng mga pastor nga walay mga buot, ang ila pagsabot sa drunkenness, ang drunkenness kuno daw, naghubog-hubog. Kanang ilimnon ba nga, ginainom, pati siguro mga pastor anang gawali-wali sa ilang simbahan, wala lang ko kita, pero sigurado siguro nga, inom-inom na sila ginagmay sa alcoholic drinks. Nga naman kasabot man sila nga maghubog-hubog. Ang ilang ginasulti sa ilang mga brethren, dili ta maghubog-hubog. Kanang Romans 13, verse 13, ang ilang pong interpret anang drunkenness, hinubog-hubog kuno daw sa ilimnon nga makahubog. Kita mo na kabugo. Ang interpretation ni Paul dira, not in rioting and drunkenness. Bot pasabot, ang mga religion nga kanya-kanya fundamental doctrine, giinom ninyo ang ilang mga doktrina nga iyan ni Satanas. Kay si Paul wala gasultian ang ilang ginawali, wala si Paul ana ga sulti nga maunang pagwali. I-feel ta ang Holy Spirit karong adlaw niya sa atong simbahan, gabantay sa ato ang gahom sa Ginoo, nagatabon sa ato. Hamak mo nang magwali ingon ana. Wala gingon ang Ginoo nga mauna ang imong pagwali. Ang ingon lang si Ginoo, intindihan nyo ang Ginoo gikan sa Genesis 3:15 kung giunsaya pag-reveal sa light sa plano sa kaluwasan kay nahulog ang tao sa sala. Dili na mao ang pagwali nga imo isultihan sila nga na ang Ginoo sa palibot na ang Ginoo. That is already self-understanding, self-explanation na nga ang Ginoo is everywhere. Pero ang intindihon ta, ang light sa plano sa kaluwasan, what are those points or direction or interpretation or the thought, especially in the write-up of Paul, mo na intindihon ta, og ato ikinabuhi. Kaya ang Ginoo, that is already self-explanation, nga ang Ginoo, everywhere. Naa na sa tibuok nga lugar makita ta sa Ginoo. Ayaw na nato iladon ang atong mga sakop nga let us praise the Lord and let us keep silent and feel the presence of the Lord today because we are in church services. Kita mo na ka, buang magsulti. Wala gingon si Paul ana nga naon pagsulti. Ingon lang ni Paul, study deep, hard study, and understand the
true correct interpretation here in the thought of the teaching of the light of the plan of observation wrote by Paul from Romans down to Hebrew. Mao ni ang light nga gihatag kay Paul nga iya ginasulat ug iya gina-interpret, iya gina-expound, iya gina-define nga ato pod interpretahon unsay ang thought nga gina-explain ni Paul. Mao nang unahon ta pagsabot, dili kay magwali-wali ka dito simbahan nga murag yung kag kinsa nga gikan sa langit nga magpabilib nga ikaw Dios nun ang Ginoo imo ginadala. Wala na gina-accept sa langit. Wala. Ang gina-accept lang sa langit ang ga-study sa Bible through correct interpretation og iya i-define og kinabuhi og i-share. Mao nang gina-accept sa langit. Kanang wali-wali sa simbahan tanan nga mga pastor, tanan nga mga klase-klase nga mga elders, klase-klase nga mindset, klase-klase nga perception sa ilang utok. All those things are guided by the power of the devil. Kay wala man na sa Biblia. Ngano man ga, himo-himo na sila nga idea because the devil dictated their mind and already maneuvered their mind and already controlled their mind. In that way, murag Diyos nun paminahon, murag insakto gid paminahon ang ilang mindset, murag gid sila Diyos nun tanawon, pero ingon sa Biblia, they have a form of godliness, having the form of godliness, but denying the power thereof. Mao nang ingon sa Biblia. Nagapaka-Diyos nun sa ilang naong, kunuhay pastor sila sa ilang iglesia, minister sila, mayo sila magsulti, nga murag yun sila makapabangon sa patay. Pero ingon sa Biblia, form of godliness, but denying the power thereof. Diyos nun ang ilang naong, Diyos nun masulti, pero wala sa kamatuoran. Why? Because they trodden underfoot the truth. They changed the truth into lie. Because the truth centered of the Bible is the Ten Commandments. And the Ten Commandments speak out. Ang napulo kasugo, nagwali. Nag-abot sa yuta in form of a human flesh because of the action plan from heaven just to fulfill the mission, one of the member of the Godhead to become a form of human flesh in order to vindicate to the cross in bloodshedding, form of bloodshedding. And that is the mission of the heavenly places in order to neutralize the stood fast forever. The principle of the Ten Commandments in the Garden of Eden says, once you will eat, you will surely die. That surely die stood fast forever. Aron man-neutralize ang surely die into the lake of fire, gi-neutralize sa sistema, sa plano sa kaluwasan known as dispensation of grace. Ang grasya mo ng plano sa kaluwasan nga gi-systematize aron man-neutralize ang stood fast forever nga ingon sa Ginoo, you will surely die once you will eat. So aron ma-neutralize ang you will surely die kay dili na mausab. It won't change. That is totally forever. You will be put into death, into the lake of fire. Gineutralize sa Ginoo aron lang ma-save niya, ma-reclaim niya back ang lost image nga maong human being sa kamot ni Satanas. So gineutralize siya ang iyang gahom nga you will surely die into the lake of fire, stood fast forever because he uttered that in creation time. All things that he created out of his mouth stood fast forever. Pag ingon niya sa kay Adan o kay Eva, once you will eat, you will surely die, stood fast forever. So aron man neutralize ang stood fast forever, gihulog niya ang hidden things, mao ang plano sa kaluwasan nga may proseso aron man-neutralize ang stood fast forever nga you will surely die. Kinanglan magpadugo ang isa sa Godhead aron ang iyang dugo murimit dito sa sala og ang human being mabalik siya sa pagka righteous kay ang stood fast forever nga you will surely die gineutralize sa dugo ni Jesus. Mo na sang pagsabot sa blood shedding.
And bloodshedding is not salvation yet. Dili na siya direkta nga naluwas ka na. No! That is satanic. Do not believe anang mga pastor nga mga balo-balo ulay mga buot. Mo na makaingon ko ulay buot, naluoy manggug ko sa mga katawhan nga na-deceive sa tibuok kalibutan aning mga religion nga may mga pastor ni Satanas. Ingon-ingon daw sila nga luwas na ta kay ang dugo ni Ginoong Hesus nagbayad na sa sala aron luwas ang tao, so luwas na ta. Gago! Asa man ka nakakita sa Biblia nga mao nang explanation ni Paul? Asa? Kay imong interpretation gibaliskad mong imong utok kay nabaliskad na ng adaan, human ka nag-accept sa direksyon ni Satanas. You are already counterfeit by the Satan's direction. Munang tanang pastor sa tibuok kalibutan are under sa program of services of the devil, and all of them are already right hand of Satan's ministry to detour the truth. Munang mga pastor sa tibuok kalibutan, they are satanic direction. All of them. Why? Because they do not know how to interpret the true and correct interpretation of the right up of Paul, and they do not know what is bloodshedding in a deep direction of true correct interpretation. And Paul uses the figure of speech. Paul said, dispensation of grace. And they do not know that what is dispensation of grace. Ingon ni Paul, ang bloodshedding nagremit sa atong sala aron lang man-neutralize ang you will surely die forever because it stood fast forever. Kana nga statement, you will surely die. Dili na na mausab, forever na. Aron man-neutralize, isa sa Godhead magpadugo aron remit ang sala og on condition nga kung ikaw fitful sa pagtuman sa balaod, balik nga statement, don't eat. Ang statement sa Garden sa Eden, do not eat, do not eat, do not eat. So interpret that. Ang don't eat, precaution ka na nga you have the righteousness of the law in your whole being as a righteous man. Adam and Eve, they were righteous before they were sakum by the devil because of accepting the temptation of the devil. So wala pa sila nakasala, wala pa nila gidawat ang tentasyon ni Satanas, righteous sila because of the law. And righteousness of the law, they were wearing the robe of the righteousness of the law during the time. So wala pa sila nakasala. Di panapot nila ang righteousness sa balaod. Nga nagaingon, do not eat, do not eat, do not eat. That is the principle of the virtues of the law. Ang mga prinsipyo o mga virtues of the law is there in the Garden of Eden before they ate the fruit known as the knowledge of good and evil. So, wala pa nila makauna, naa sila sa porma nga righteous because of the righteousness of the law. They were wearing. Pagkasala nila, immediately, the righteousness of the law was taken out. Pagkasala na nila. So aron mabalik sila, kay gusto sa Ginoo i-reclaim niya ang iyang lost image, mao ni ang plano sa kaluwasan. Isa sa ila magpadugo aron marimit ang sala, man-neutralize ang you will surely die forever into the lake of fire. On condition nga tumanon ang balaod didto sa garden sa Eden nga balaod kay wala na natuman. Wala natuman na ni Adan og ni iba. Ipatuman sa iyang kaliwat. Mao na siya ang remedial system aron mabalik sa righteous ang human being nga nagpakasala. Nag-intindi na mo? Mao na siya ang punto sa plano sa kaluwasan. Mao na ang mensahe gikan sa Genesis paingon sa Malakay. Ang iya dira nga core o ang iyang sentro, obedience of the law. The 10 Commandments is the superstar. Finally, pag abot ni Jesus 4 BC, si Jesus maunang balaod nga nagawas dito sa most holy place during the time of Moses inside the sanctuary or tabernacle.
Kaya ang tibuok nga tabernacle o sanctuary, landong siya sa umaabot nga mao si Jesus. Sa most holy place, dito ang Ten Commandments nga nasulod sa Ark of the Testimony nga gihatag kay Moses. Kay si Moses nangayo grasya kay Ginoo gusto yan na pamatyo ng Israel dito sa wilderness. Nangayo si Moses, nangayo sa kaluoy. Nagpakitloy si Moses, ingon sa Ginoo, o karon, unsa may gusto mo? Kay naluoy man ang Ginoo kay Moses nga ingon niya, dako nang ako pagsakripisyo gikan sa Egypt o gisugo mo ko og ikaw pod ang imong will nga kwaon kami dito sa Egypt na abot na mi dire di ka maluoy nga pamatyon mo na lang kami dire sa wilderness. Ingon ni Moses, ako na lang patya Lord, dili sila kay gipangabudlayan ko na sumala sa imong sugo og ikaw gigaydan mo mi paingon dire unya pamatyon mo na kami tanan dire, pamatyon mo kami, ako na lang patya dili sila. Ang Ginoo naka feel sa feeling ni Moses. Nakita si Ginoong kasing-kasing ni Moses nga meek and lowly. Ano ingon si Jesus din, unsa may imong gusto Moses? Ingon ni Moses, please Lord, give us grace. Tagai kami grasya. Munang grasya, gisulat sa Exodus 34:28, the word of the covenant, grace means covenant or agreement. Munang grasya, nagyatag kay Moses. The word of the covenant is the Ten Commandments. The word of the covenant is the Ten Commandments. Why? Because kanang Ten Commandment mo nang prinsipyo sa Godhead. Mo na siya ang what? Order to life from heaven. The Ten Commandments, because the Ten Commandments are the characters of God. And the Ten Commandments domain in heavenly government. The Lord has His own government in heaven. And the Ten Commandments control the direction of God's justice, because no government shall exist without the law, because the law is amenable to peace and order in God's justice. Muna siya ang balaod. And the law toucheth earth, because the government in earth should be established also here in the government on earth. Kay na ay human being ay ang create pareho sa mga angel sa langit, napod sa may gi-create nga mga being in angelic nature, spiritual nature, diri sa yuta in a fleshly nature, the same created being, spiritual being, angels, and fleshly being, human being. So the same government, the Lord touched the earth, the Ten Commandments. That's why gihatag niya dito sa garden sa Eden, thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. And that is the precaution of the character of God. And Adam and Eve was given a power of choice like angels. Because of justice. Understand and study deep what is justice all about, spiritually level. Muna mga pastor, wala na sila kasabot nga understanding sa plan of salvation's light. Kaya wala man sila kaagi sa teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology in a true and correct Doctor of Divinity and Theology and doctoral teaching. Wala na sila kasabot kaning mga pastor, minister, mga revivalist, bisang kinsa pa na sila. Wala. Bisan pa katunang nga matay nga mga revivalist. Bless this heart. I will mention like Billy Graham. He passed away already. Bless his heart. But still, their teaching during his time is questionable. Their messages are questionable. All those who are passed away already, ministers passed away already, without knowing the light of the plan of salvation, all their messages are questionable. Because the Lord is very particular. And the Lord is very meticulous. And the Lord wants
He gave instruction to the created being like angels and human being. He is very serious and particular and meticulous because God is jealous. He is jealous. That's why in the Ten Commandments, he said, "Thou shalt not have other God before me." That statement in the first column of the Ten Commandments, the first one is, "Thou shalt not have other God before me." And that statement covereth the whole things. That's why Ecclesiastes 12:13 says, "Let us hear the conclusion of the whole matter." And that is God, very meticulous and very, what? Particular. And the Lord said, Ecclesiastes 12:13, "Let us hear the conclusion of the whole matter." And the first commandment says, "Thou shalt not have other God before me." That is, covereth the whole things. And that is the expression, deep and interpreted deep meaning when the Lord said, "This is the love of God, that to keep His commandment," in 1 John 5, 1 John 3, chapter 3, verse 5. 1 John 3, verse 5, the Lord said, "This is the love of God, to keep His commandment." When the Lord said, thou shalt not have other God before me, that statement in the first commandment covereth the whole thing. Ecclesiastes 12:13 says, "Let us hear the conclusion of the whole matter," because of that statement when the Lord says in His first commandment, "Thou shalt not have other God before me." The deep explanation is stated in the thought of Ecclesiastes 12:13 says, "This is the conclusion of the whole matter. Fear God, kadluki ang Ginoo, and keep His commandment, for this is the whole duty of man." That is the truth. Mao na siya ang tinuod nga kamatuoran nga ato i-interpret through and correct interpretation, the light of the plan of salvation, according to the thought of the Bible, text by text, chapter by chapter, box by box, but all their interpretation connect each other. Paul said, "Let us be knit in our understanding and interpretation as we edify the truth and share to the people." It should be knit, meaning connect. Kanang net pareho sa volleyball. Bisan taas na siya nga net, pero ga-connect. Manong gusto ni Paul? Ang tanan nga interpretation sa tibok nga Bible from Genesis down to Revelation, it should be connected in one lane, center to the principle of the Ten Commandments, because the Ten Commandments, spiritually label, spiritually understanding, spiritually concept and thought and mindset, it is the personality of God. And the Ten Commandments is Christ Himself, according to the write-up of Paul. Mao na sang pagsabot sa tinuod nga plano sa kaluwasan, nga wala maintindihan aning mga tibuok nga mga religion sa tibuok kalibutan nga counterfeit ni Satanas, because religion is under the program and services of the devil, and all their workers, all their ministers, all their reverends, all their revivalists, they are all under the right hand of Satan's ministry. Believe me, as long as there is light in the plan of salvation expressed and expounded by Paul, and all of them are ignorance of this light, they are all belong to the counterfeit of the devil, known as under the right hand of Satan's ministry. Because Satan is the number one, what? The number one religious initiator. Satan is the his masterpiece is to initiate religions, because religion is under his wings and program of his services.
So Satan, his masterpiece is to create religions. He is the author of all religions. And he put something in the mind of all religions. What I mean, all leaders of the religions, all workers of the religion. Satan put something in their minds. A detoured thought, a detoured concept, a detoured mindset and perception about spiritually what messages. Satan blackening. He blackened the direction of the true and correct interpretation of the thought of the Bible. So he injected that to all leaders of religions, to all workers of religion, finally, even the followers of the religion. Satan is the one dictating them all the light of that plan of religions initiated by the devil. And Satan actually became a champion and became a master of all people in the world as far as wrong concept of spiritual aspect of life to be understood and to be practiced in order to accept Christ's plan of salvation's life. Satan detoured it and Satan put a block, he blackening the light of the truth in the teaching of the whole book, in the Bible book. But Satan still using the Bible. Satan still using the word of the Lord, and Satan still using the name of God, the name of Christ, and Satan still using so many direction in order to deceive the people. But Bible is his outstanding materials into a detoured teaching. What I mean, gibali ni Satanas gamit yung Bible, pero gibali niya ang light kung unsaon pag-deceive sa human mind of the people, especially leaders of the religions. Si Satanas mo ang number one nga nagakontrol sa tibuok nga religion's direction. And he is very expert, very smart using this word of God, using heavenly knowledge, but into a what? Direction. Crooked direction. Okay? Padayon ta diri mga kaigsonan, ato isaysay ang gisulti ko na sa inyo last week nga ato gyud bantayan nga unahon usa gyud nato sulti ang mga emergency nga thought ni Paul nga ato dayon maintindihan. So explain ko sa inyo nga kung ato i-interpret ang write-up ni Paul, magkuha ta sa mga importante, no? Dili ta gyud anib-anib gikan sa Romans, sunod nga libro, sunod nga libro, sunod nga libro paingon sa Hebro. Dili mag pick up ta sa mga importante gyud nga ato maintindihan una, no? Nga ato gi maintindihan una. Kay it's too late na kung ato gi anib-anib dugay mahuman, wala ta kabalo abot ang Ginoo o either na anay mga wala, mga matay, dili ta maintindihan gid ang importante nga emergency gid nga thought ni Paul nga dapat masabtan ta gyud una. Mao nang pick up ta lang. Random ta ang ato kwaon, dili gyud sequence nga pasunod nga libro.
pick up ta i-random ta ang mga libro nga pinaka-importante nga necessary nga emergency gyud ato unahon masabtan. So karon nag-pick up ko diri sa Book of Hebrew. Kabalo ba mo ang unsa ning Book of Hebrew? Mao ni siya ang conclusion sa tanan nga light nga gi-explain ni Paul gikan sa Roma. Ang Roma mao to sang foundation sa explanation ni Paul nga pinakalalom nga dapat ta sabtom because ang Roma concentrated sa starting point pag-receive ni Paul sa commandments. Kaysa wala pa si Paul gitawag, wala gid siya kasabot what is the commandments of God. Pagkilat sa iya, mao na tong commandments nga nagkilat sa iya si Jesus. Gikilatan siya, thunder from heaven. Giigo sa kilat aron magamit sa Ginoo nga last apostle nga mao ang mag-expound sa light sa plano sa kaluwasan. Kay si Paul, scholar, si Paul, genius, si Paul, very bright. So pagkilat niya kay Paul, mao to ang foundation sa napulo kasugo nga gihatag kay Paul sa Roma. So gikan sa chapter 1 paingon sa last chapter of Rome, ang iya tanan ni Paul dira ginasaysay ang kaimportante sa commandment nga iya na receive nga gikan sa langit nga mao si Jesus. Mao ni ang Book of Rome, the foundation of 10 commandments which is Jesus. The light of the 10 commandments which is Jesus. Gisaysay ni Paul diri sa Book of Rome. Dayon gi-edify niya gi-edify ang tanan nga dispensation of grace, ang mga sistema ngano may bloodshedding, ngano may grasya, ngano may law, grace and covenant, ngano may gift and tabernacle, ngano may law of health, I mean law of work and law of faith, ngano may righteousness by faith, ngano may godliness, ngano may righteousness, ngano may what? Unsa pa? Inside the heart, the 10 commandments written there. Gitawag na siya nga circumcision of the foreskin of the heart. Kana sa nga mga terminology, lalom kaayo na nga ato tun-an. So karon nagdiretso ko diri sa Hebrew, kay kaning Hebrew mao ni sa ang mga conclusion, closure na ni Paul. Closure. Iya na ni admonition kung masabtan ta na ang Romans down to Hebrew, 14 books of Paul, ang Hebrew closure na ni Paul, mga definition na ni Paul sa iyang lalom nga pagtudlo sa atoa, lalom nga interpretation, deep, true, correct interpretation of the plan of salvation's light, diri sa Hebrew, na natay closure sa iyang mga admonition ni Paul. Aron tama, butangan og pagtimbang-timbang ang ato light nga naa na sa ato nasabtan tungod sa right up ni Paul nga dili gid ta madani ni Satanas. Muning iyang mga closure point sa ato ang Hebrew. So basahon ta ni ang chapter 3. Nindot kaayo. Mao ni pili ko ni ang chapter 3 kay importante gini siya nga ato mahibaw-an. Dayon. Okay, dirita sa chapter 3. Ingon niya sa chapter 3 sa verse 1. Ingon niya diri basahon ta kay i-interpret ta ni word for word or sentence by sentence ang thought ni Paul. Mao ni siyang gitawag true and correct interpretation according to the write-up of Paul from chapter to chapter and verse 1 to the last verse. Okay, basahon ta ang chapter 3. Random lang ni kay kining chapter 3 importante kayo. Ingon niya Christ is superior to Moses. Mao na iya ang heading no? Ang iyang context. Christ is superior to Moses. Nya kinirabang mga pastor nga walay mga buot. Makaingon gid kung walay mga buot. Pagkakita na nila sa context nga Christ is superior to Moses, ang una-una nila nga wala na nada si Moses, si Christ na lang kay superior to Moses. So wala na pulos si Moses. Kita mo na kagago. Makaingon ko ang gagog. Ang gagog-gagog yun. Ngano man, kay mag-interpret dayon sila sa ilang kaugalingon nga unod. Wala nila gi tan-aw ang spiritual level nga light. Ang spiritual level nga light
dili mo na i-apply diretso ang imong application literal sa pagbasa sa Biblia, iya na ni Satanas. So pagbasa nila sa context, gaingon dire sa King James Version, basahan, kuano na ninyo ang inyong libro, o ang inyong Bible, King James Version, uban kamo sa ako pagbasa. Ingon dire sa context sa Hebrew chapter 3, King James Version, ingon niya, Christ is superior to Moses. So kinirabang mga pastor sa mga mulay buot nga mga ministro sa tibok kalibutan, ang ila ni pagsabot kay may ngalan diri nga o may gisulat diri sa iyang context nga Christ is superior to Moses. Ang ila na dayon interpretation sa ilang unod nun because of the interest of the flesh from the bottom of their heart, because of the lust of the flesh in their heart. Kaya nga no, gusto sila masikat nga magwawali daw. Gusto sila nga sila gilang sundon kay mayo sila magsulti, mayo ang ilang idea sa ilang bakba, but all those messages that they uttered is only from the tip of their tongue because of Satan's counterfeit. Satan's using their tongue and using their mind in order to detour the truth. And their mind always counterfeit by the devil because they interpreted the Bible with their own mindset in a fleshly manner, not spiritually labeled. No, they don't know that. Ang ila lang ni Bawaan, fleshly manner, fleshly direction. So ila dayon sulti anang yang ang iya diri nga context gaingon Christ is superior to Moses. So ila na din itanom sa ilang una-una nga tanawa wala na si Moses. Centered na ta kay Christ. So Christ-centered message. Christ-centered method. Kita mo na kagago. Kana nga statement, kana nga concept, kana nga mindset injected na ni Satanas. O kana nga concept satanic. Christ-centered method na kuno. Christ-centered messages. Christ is the only hope of salvation. Gago. Si Christ wala nag-ingon ana. Ingon ni Christ, I am He. But remember, I have a requirements and I have a message, a good news for you to understand and put in your mind and practice in your life. Mao nang gusto ni Jesus. Wala sa nag-ingon nga, sentro nako, ako na lang inyo intindihon. Wala. Intindihon nyo ang iyang thought. Ako na, ingon ni Jesus, ako na ang nag-abot nga mao ang balaod nga nagsulti dito sa Garden sa Eden. Once you will eat, you will surely die. Ako na ang nag-abot. So this is my good news. This is my instruction. This is my messages. That's why Paul said, understand the mystery of Christ, understand the dispensation of grace, understand the manifold wisdom of God, understand the workmanship of the Lord. Wala siya nag-ingon nga, intindihan nga, si Jesus na ni nag-abot, si Jesus na atong sentro. Correct. Sentro si Jesus, pero may light siya nga ato intindihon, i-understand ta, depth, and then i-practice ta, o i-share ta, kung ma-define ta na ang light sa plano sa kaluwasan. Munang punto ni Jesus. Tinuod niyang ingon dire sa mga scholars, sila nang gahimo sa Bible from Greek to English. Muna siya ang King James Version. Gibutangan nila dire ang ilang context, Christ is superior to Moses. So ang ila ra ba pagsabot ani nga tanawa wala na si Moses. Si Christ na gyud ang ato sundon kay wala na si Moses. So unsa gisulti ni Christ sundon ta. Kita mo na kagago. Nya unsa man ang sulti ni Christ? Kay sundon mo. Sige. Kay superior man siya kay Moses. Wala naman ka si Moses. Unsang gisulti ni Christ nga sundon mo? Gago yung gago. Mong gago giba. Si Jesus nangin matay sa cross. Unsang sulti ni Jesus? If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Keep the commandments. Keep the commandments. Until in heaven, Jesus shouted, keep the commandments. That's why he uses Paul to edify true and correct the message of Christ from Matthew, Mark, Luke to John. Gihatag ya kay Paul aron makorek
Kaya ang mga bogo nga wala gikasabot sa plano sa kaluwasan, gapataka na lang sa teaching ni Satanas, crook teaching. Muna ingon ni Paul sa Romans 13 verse 13, let us walk honestly, not in rioting, chambering, and wantoness. Kinig siya, intindihan nyo ng rioting, chambering, and wantoness. Intindihan nyo na tanan, bisan sa dictionary may meaning na. Ang pagsabot ana, mga group of religion, mga group of people nga may fundamental doctrine. Nga ang ilang doktrina, counterfeit ni Satanas. Mo nang ingon ni Paul, drunkenness, giinom sa mga tanan nga mga sumulunod nila sa ilang mga congregation, ang ilang drunkenness. Hubog sila, murag na sila nahubog sa doktrina sa ilang fundamental doctrine sa kanya-kanya nilang religion nga doktrina ni Satanas. Munang punto ni Paul diri. Group of people who are fake, spiritually understanding, spiritually level. They are fake. No check and balance. Lawless. And no direction. Muna sang wantoness, chambering, and rioting. Nagdinibatihay. Nagkanya-kanya og direksyon og nag-ininggitay mo nang gibutang puda ni Paul dira nga strife and envy. Nag-conflict sila tungod sa ilang pagka inggitanay. Nganuman, religion nga walay direksyon, kunuhay religion gi gamit ang ngalan sa Ginoo, trick na ni Satanas. Muna sa ang pinaka outstanding counterfeit of the devil, the religion. Gamiton ang Ginoo, gamiton ang Bible, si Satanas ang nagatudlo ana, pero slight. Crook understanding, crook interpretation, crook mindset, crook perception. Muna ang gigamit ni Satanas ang mga religion, gamit ang mga teaching sa Bible nga crook. They change the truth into lie. That's why ang SDA nagsyagit ng ilang mga pastor, the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Kita mo ng taktik sa devil? Nindot kayo paminaw, no? Murag correct, murag tinuod, pero slight. Basaha bang tibok Bible, kabasa ka ba ng kaingon si Paul nga, only good for what is right and what is wrong. Only good. Kagago? Tudloan pa niyang Ginoo. He wants to teach God. Gitudloan niyang Ginoo. Mas bright pa sa right up ni Paul. Kita mo na kagago? Yang uban nga religion, gaingon po nga, dili ta matuman ang balaod. We cannot perfectly follow the law because the law is perfect and nobody is perfect. Kaya wala man nagtuon sa Biblia. Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Unsa pa ingon ni Paul? Work out your salvation with fear and trembling because God is want you to become perfect. Basa ang Hebrew 13, 20 and 21. God will help you to become perfect, to do His will, which is the Ten Commandments. Naapadaghan, daghan dire gisulat ni Paul nga we should be perfect. We will do our best to become perfect because heaven do not accept hap-hap. Wala dito sa langit og tunga-tunga lang. Gusto sa Ginoo to 100% perfect. Mo na siya ang kaluwasan sa tao. You cannot receive the what? You cannot receive the imputed righteousness to you back to you that was lost in the Garden of Eden, the righteousness of the law. It could not be imputed back unto you if you are not perfect in keeping the law. Muna sang tinuod mga kaigsunan. Munang mga tao sa tibuok kalibutan, they are all perishing because they are ignorance of the virtues and principles of the law. The deep study about
what are the laws, direction, virtues, and principles, heavenly connection. They are ignorance. What are the Ten Commandments all about? Munang wala gyud tao nga maka-welcome sa second coming of Christ because 99.99% are ignorance of the direction of the virtues and principles of the law, heavenly level. They do not know what is the Ten Commandments. They are ignorance of the light of the plan of salvation, which is centered to the law. From Genesis to Malakay, the core of the messages of all what? Of all explanation from Genesis down to Malakay is only centered to keeping the law perfectly. And also from Matthew to Revelation, also centered the light of the plan of salvation in keeping the law perfectly. But there are so many dispensation, and Paul's called that dispensation of grace. And so many manifold in God's wisdom, meaning pamaagi sa iyang infinite power and infinite wisdom of the Lord. And that's why God's workmanship is still continually work out from Genesis 3:15 up to the patriarchs and Noah. Then from Noah to Moses, and from Moses to the present time. Still the workmanship of the Lord is still with us. That's why we have Bible, the Word of God, to be interpreted, spiritually labeled, through correct interpretation, connected to heaven. Muna sang pagsabot ani. So basahon ta ang first verse of chapter 3 in Hebrew. Mga closure na ni Paul sa iyang last statement from Romans down to Hebrew out of his 14 books. Okay, basahon ta diri sa Hebrew. Ingon niya. Verse 1. Wherefore, holy brethren. Kita mo, gitawag ta sa statement ni Paul nga mga holy nga mga kaigsunan. Kinsa man ang holy brethren? Kaning nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan. From Mateo nga gisaysay ni Paul paingon sa Hebrew 14 ka libro. So kung naintindihan mo na ang saysay ni Paul, not Mateo, Romans. You look at my tongue. That's why I told you, slit of the tongue always in my weaknesses. From Romans, not Mateo. From Romans down to Hebrew, kung maintindihan mo na ang Romans, Galatian, sa pa, Colossian, Corinthian, Ephesian, hantod paingon sa Hebrew. Kung maintindihan mo na tanan ang light ni Paul nga gina-explain niya, nga daghan kaayo mga dispensation of grace, sama anang mga, what? Law of works, law of faith, what else? Unsa pa? Blood shedding, unsa pa? Baptism, true baptism, the concept of true baptism. Then gasulat pagod si Paul dira nga sa law of works, ingnan si Paul nga mga devil workers. Na di na pang sulat na ni Paul. Unsa pa? Scooper. Ang mga scooper, mga unod-non nga dili mag tuo sa Biblia kay ang ilang gituohan ang ilang gid nga concept sa ilang lust of the flesh in their heart, teaching of men, teaching of philosophy of men, and teaching of devilish direction. Na pangsulti na diri ni Paul. Na pangsulti na diri. Gitawag yan na diri nga mga false prophet and nagpakunwari. Nagpakunwari, deceiving the whole world that they are Christ. They are the successor of Christ. Na diri great up sa sulat ni Paul.
Kung maintindihan to tanan ang light nga gisulat ni Paul nga ang true and correct lang yun, ang pag interpret sa gitawag nga faith, love, belief, obedience, and then grace, gift. Maintindihan tanan nga statement, unsa gina siya ang iyang light connected to heaven through direction. Mo na ingon ni Paul nga kung kabalo na katanan og imo na edified o gi-confess mo na, gidawat mo na, gi-declare mo na nga mauna siya tanan ang light og si Jesus, naintindihan mo na nga naa na sa imong kasing-kasing, kay gisulat dira sa imong kasing-kasing, gibutang sa imong mind, gisulat sa imong mind, gibutang sa imong kasing-kasing. Nakaintindi ka na sa gitawag nga rooted in heart. Because of the kingdom of grace or dispensation of grace, which is Christ, reign in your heart. Kung maintindihan mo na tanan, what are those things? Godliness and godliness. Kung maintindihan mo na tanan, what is righteousness by faith, clear interpretation, all those things is already in your heart and you are practicing in your lives. Mao na ingon ni Paul diri. Wherefore, holy brethren. Diri sa first text of chapter 3 in Hebrew. Ingon niya, wherefore, holy brethren. Mo na nang mahuli ka na. Kay imo na naintindihan ang tanan o kinabuhi mo na o you have that peace of mind in your mind nga dili ka na malinlang ni Satanas kung naintindihan mo na tanan ang light nga gina-expound ni Paul o gina-edified ni Paul. Muning nag-ingon si Paul diri sa iyang closure. Mga closure yan na ng Hebrew. Ingon niya sa 3, ingon niya, wherefore, holy brethren. I-understand na ni Paul nga, mahimo ka ng holy brethren, kay na-accept mo na ang tanan nga light, og naintindihan mo na ang tanan nga light, og na-interpret mo na tanan through and correct interpretation. You have that in your mind already what is true and correct interpretation of the whole thought of Paul in his write-up. Then Paul addresses to you. Ingon niya, in first text of chapter 3 in Hebrew, ingon niya, wherefore, holy brethren. Pareho lang yung to sa, kwan? Katong Romans 10, dumduman nyo. Katong gaingon dito si Paul nga, Romans 10:13 man siguro, Kung sa ingon ni Paul, 13 or 12 na. Nalimot ko, Romans 10:13. Murag 13. Ingon niya, sa ingon ni Paul, when you call upon the name of the Lord, you will be saved. If you call the name of the Lord, you will be saved. Ato niyo sab pangitaw na ang Romans. Murag nasa chapter 10. Ingon niya, 4:12 di ay o 13. Ingon niya, 10:13 ingon niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kita mo na? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So ang interpretasyon na sa mga ulay buot nga mga pastor, o tanawa, luwas na ta. Kay tawag ta na ang ngalan sa Ginoo. Adlaw-adlaw ta mangaliya o kada simba ta kada Domingo, gatawag na ta sa ngalan sa Ginoo, maluwas na ta. Kay ngon dire sa chapter 10 sa Romans, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wala sila kasabot sa figure of speech ni Paul. Gibutang manggani na ni Paul dira nga, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Conditional na siya. For whosoever. Bot pasabot ni Paul. Kung naintindihan mo na ang light, gikan sa chapter 1 nga explain ni Paul ang foundation sa 10 Commandments. Who is the 10 Commandments? What are the 10 Commandments? What is the principle and the virtues of the 10 Commandments? Why the 10 Commandments so-called holy and the 10 Commandments is just and the 10 Commandments is life and the 10 Commandments is Christ.
Kung maintindihan mo na tanan mo nang nag-ingon si Paul, for. Basta for gani, conditional. Conditional na. That is a figure of speech. For whosoever shall call, you see, shall call the name of the Lord shall be saved. Kay naintindihan mo na tanan, ang light sa Ten Commandments, pwede ka na makatawag. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, gipractice mo na ang light sa Ten Commandments, nga siya, nga si Jesus, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Munang gibutang sa chapter 10. Kay imo sa intindihon ang chapter 1, chapter 2, hantod sa chapter 9, pag maintindi mo na tanan, ang chapter 10, na statement si Paul sa iyang definition o sa iyang light nga you ought to do on condition you have understood everything about the Ten Commandments. That's why Paul said in chapter 10 verse 13, for whosoever. That's why in chapter 4, nag-ingon po siya, sa verse 4, 10 verse 4, nag-ingon po siya nga, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. In chapter 5, ingon niya, righteousness comes from the law. Munang giingon sa chapter 10 verse 4, for whosoever, for Christ is the end of the law for righteousness. So ang righteousness among importante. Unsay buhaton? For Christ is the end of the law for righteousness. Diya tayo may bawaan nga si Christ mao ang righteousness nga maong balaod. Nga i-declare back to us the righteousness of the law nga mao si Christ. Kung ingon niya, we will obey the law perfectly. Because in chapter 5, ingon niya, righteousness comes from the law. So ang chapter 4, ingon niya, for the law, I mean, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Kung sa man iyang tumanon, believe means obedience. Ang Ten Commandments nga naadira ang righteousness. Ingon ni Paul. Then sa verse 6, nag-ingon si Paul, and that righteousness shall be received through obedience of the law. Muna sang mga pastor nga wa kasabot sa plano sa kaluwasan, ang ila gina-interpret nila ang Bible literal and application. Munang taktik ni Satanas. Kay gi-interpret literal and then gi-apply. Kita mo na Satanas kawais gigamit aning mga pastor nga counterfeit na ni Satanas. So dire sa verse 1 of chapter 3, nag-ingon si Paul dire sa Hebrew, chapter 3 verse 1, wherefore holy brethren. Kay si Paul gi-anticipate niya na, gi-presume niya na nga naintindihan ta na ang Book of Romans down to Book of Hebrew. Mga 14 ka libro. Naintindihan ta na tanan ang light sa plano sa kaluwasan o na-interpret na true and correct o gi-practice ta na. Muna si Paul, conclusion niya na dire, gi-closure niya na dire sa Hebrew. Giingon niya na nga, wherefore my holy brethren. Mahimo ka ng holy brethren kung naintindihan mo na si Paul, gi-practice mo na ang tanan nga taught ni Paul nga deep and hard study and pointing to the higher form ang iyang interpretation connected to heaven through correct in heavenly form. Then si Paul giadresan ka na niya nga wherefore holy brethren. Kay ga presume si Paul nga kung tanan ta nagbasa og nagtuon daghan na ta. Munang giingon niya holy brethren. Okay, ingon niya dire. Wherefore holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostles and high priest of our profession, Christ Jesus. Klaro kaayo. Self-explanatory na ni. Ingon niya, therefore, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostles and high priest of our profession, Christ Jesus. Mao na nang tawag ni Jesus, gikan sa Romans, paingon diri sa Hebro, mo nang giingon si Paul nga, wherefore, holy brethren. Inyo na ni, inyo na kamo mga partakers, mga mga sakop na mo sa heavenly family. Unta kung nakaintindi na mo, muning sulti ni Paul. Kung naintindi niyo na tanan, di-address na ni Paul.
partakers, ingon niya, the heavenly calling, consider apostles and priest, high priest of our profession, Christ Jesus. Ambot pasabot ni Paul, partakers na ta sa high calling sa Ginoo nga gikan sa Romans paingon sa Hebro. Gitawag kita holy brethren. Kay nga naman, sila daw nga mga apostles o si Christ mauna ni ang iyang light sa plano sa kaluwasan. Mo na ingon si Paul nga consider the apostle high priest of our profession, Christ Jesus. Mo na ilagiwali. Kinsa man ang kauban ni Paul. Katong iyang mga gipang oriented na ni Paul. Si Apollos, si Timotheus, kinsa pang uban, dili ko ma-memorize tanan. Ang ako lang na concentrate nga giingon ni Paul nga kami ang sent nga what? Minister. Dimension niya si Timothy and Apollo. So, sila lang ang mga what? Official minister. Si Paul o ang mga apostles. Munang nag-ingon si Paul dire, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. So sila nga mga apostol gawali aning truth from Romans down to Hebrew. Mahimo ka na nga holy brethren kung nasabtan mo na ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Right and right here only in the right up of Paul the true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Giingon ko nga only here in the right up of Paul because true and correct interpretation from Genesis to Malakay, ang gabasa dira walay true and correct interpretation. Muna naingon ko nga true and correct interpretation si Paul nga ato consider hard study and deep study in the right up of Paul. Muna nakaingon ko nga true and correct interpretation. Dirira sa right up ni Paul, mahimo kang holy brethren kung nakuha mo na tanan ang right up ni Paul. True and correct interpretation pointing to the higher form spiritually level connected to heaven spiritually without the flesh. Okay? Ingon niya dire sa verse 2. Direta sa verse 2. Who was faithful to him that appointed him. Follow-up na ni Paul. Mahimo ta nga, holy brethren, kay gikonsider ta ang calling nila nga mga apostol sa ngalan ni Ginoong Hesus nga high priest. Ingon niya diri sa to, who was faithful to him that appointed him. Okay? That appointed him. As also Moses was faithful in all his house. Tanawa? Ang ingon diri sa iyang context, Christ is superior to Moses. So wala na, gi-ignore si Moses. The more nga gipadako ni Paul si Moses, tungod sa teaching ni Christ, Moses has a big role to become a big man of God like Paul as a last call apostle. Si Moses o si Paul, equivalent sila sa dako nga tao sa atubang sa Ginoo og dako nga minister sa atubang sa Ginoo og dako nga apostol sa atubang sa Ginoo og importante nga tao nga gipadala sa Ginoo aron masaysay ang light sa plano sa kaluwasan. That's why the context Christ is superior to Moses. Ngano man? Because Christ what? What? Dictated to Moses all the truth of the light of the plan of salvation's messages. Gidictate niya tanan kay Moses. Kay siya man ang master ni Moses. Kaning mga tao nga naglapas-lapas sa teaching ni Moses, ang master nila si Satanas. Si Moses siya ang master ya sa Christ. That's why giingon diri sa context sa mga scholar, mga bright nga tao nga mga laglom og utok, dili unsa na literal og application in literal pag ingon nila nga Christ is superior to Moses
Ilan na daw gi-ignore si Moses kay wala na, kay Christ lang, kay superior to Moses. Kita mo na kagago. Ang mga bright nga mga scholar, lalom ng ilang teaching. Pag ingon nila nga Christ is superior to Moses, wala nagapasabot nga wala na si Moses, scratch si Moses. Gago. Si Moses gitagaan sa Ginoo og dako nga atensyon og dako nga haligi nga maong naga-expound sa light sa plano sa kalawasan. That's why there was tabernacle and there was 10 commandments expounded by Moses like Paul. Muna nga nag-ingon diri ang mga scholar. Scholar ang butang ani sa iyang context. Christ is superior to Moses, meaning Moses is very important when Christ dictated and uses Moses about the light of the plan of salvation. Munang meaning niya nga Christ is superior to Moses, meaning ang relationship ni Moses og ni Christ very strong like Paul. Munang pagsabot ani sa mga intellect teaching, intellect mind, not counterfeit by the devil. Spiritual mind, spiritual what? Mindset, spiritual perception. Morning pagsabot, Christ is superior to Moses, meaning Christ is the most important with Moses, and Moses is very faithful with Christ, and Christ using Moses, and they are close to each other, and Christ is the master of Moses. That's why the scholar says Christ is superior to Moses. Ang bot pasabot sa mga scholar, si Christ mo ang master ni Moses nga gamit kay Moses ang Ginoo. Munang bugpasabot ani, dili kay giskrat si Moses, gago. Okay, verse 2 ingon niya, who was faithful to him that appointed him. Kinsa man na ang ga-appoint kay Moses? Ang Ginoo. Si Moses man din giskutan ni Paul. As also Moses was faithful in all his house. Kasi pag ingon diri ni Paul nga who was faithful to him that appointed him, ang Ginoo na faithful sa pag-appoint kay Moses, at the same time the apostles like Paul. Muna din bot pasabot sa verse 2. Munang akong gusto nga i-interpret taning Bible verse by verse in a true correct interpretation. Mga kaigsonan, mauning pagsabot. Sa verse 1, gitawag kita nga holy, mga brethren. Kana siya conditional na kung naintindihan mo na ang write up ni Paul from Romans down to the last book niya nga mauning Hebro, gitawag na ta nga mga holy brethren. Kay na-interpret na og kinabuhi ta na ang light sa plano sa kaluwasan true and correct interpretation connected to heaven. Mo nang nag-giingon si Paul dire nga, wherefore holy brethren. Ingon niya, partakers na kamo. Partakers na ta sa heavenly calling. Unsa man ang heavenly calling? Dumduman yung ako gisulti sa inyo sa Romans what? Romans 10:29. Romans 10:29. Unsa man tong calling? Ingon niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Basahan niyo na Romans 10:29. For the gifts and calling of God are without repentance. Unsa man ang gifts? Mo ng 10 commandments, because Christ is the 10 commandments in the dispensation of grace or plan of salvation's light, gitawag siya nga gifts. He is a perfect gift from heaven. Gibasa ko na na. Gibasa ko na na. He is a perfect gift from heaven. Okay? So, pag ingon dire sa Romans 10:29, mao siyang foundation sa pagsaysay ni Paul sa 10 commandments, which is Christ nga nag-abot. Personal. Because the 10 commandments, wala pa si Christ, munang iyang presence dito sa tabernacle. Pagkagisi na sa tabernacle, kay gilansang na si Christ, nagpasabot nga siya na ang 10 commandments in person of Christ. Munang giingon dito sa Romans 10:29, ingon si Paul, for the gifts, muna si Christ, ang gifts dira nga plural, ang gifts, muna si Christ, the 10, from 1 to 10, munang gifts si Christ, munang iyang karakter, nga paluhon ta, munang gifts.
Kay kung paluon ta si Christ, sobra pa na sa bulawanon nga gifts, sobra pa na sa imong na-receive nga bulawan nga gifts. Kana si Christ bulawanon na siya nga heavenly bar gold in heaven, more than that. Muna gifts na siya. Unsa man ang namin sa gifts, ang principle sa napulo ka sugo nga mao si Christ, imo na nga intendihon og imo i-interpret true and correct og ikinabuhi. Mao nang punto ni Paul nga lalom kaayo, very deep and hard study supposedly. Intindihon mo ang pagtuon kay Paul's statement and thoughts. Ingon ni Paul sa verse 29 of 10, for the gifts mo na si Jesus Christ nga gina-express sa 10 commandments. And calling of God, unsa man ang calling ni Jesus? Ingon ni Jesus, if you want to be saved, keep my commandments. And this is your lacking. Matthew 19, verse 17. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. And God said, this is the love of God. 1 John 5:3, this is the love of God. 1 John 5:3, this is the love of God, to keep the commandments. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe, meaning magmatinumanon mo nang believe, and God gave, no? For God so loved the world that He gave, sa man ang iyang gihatag, mo na ang iyang anak nga 10 commandments nga ato tumanon. Whosoever believe, meaning bisan kinsa ang magmatinumanon. Believe means obedience. Faith means obedience. Love means obedience. They are one and the same thing. Muna sa theology, study about God. Muna sang gitawag nga deep study. Wala ka mo kaagi sa doctoral sa theology and divinity, di nyo na maintindihan ang akong ginasulti ng mga pastor nga walay mga buot. So kamo nga mga gapaminaw nako, this is the correct interpretation of the light of the plan of salvation. So, giingon niya to sa Romans 10:29, for the gifts and calling of God. Mao ni siya. Si Jesus nga gapanawagan, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Kay wala na gausab. For the gifts and calling of God are without repentance. Without repentance means unchangeable. Wala na ga usab. It never change. Only gineutralize siya sa dugo ni Ginoong Hesus. Kaya ang pag-ingon niya nga, you will surely die, infinite na to, nga dili mausab sa ilang infinite power. Para man-neutralize, gitawag sa dayon sa Ginoo nga dispensation of grace or manifold wisdom of God. Because ingon sa Ginoo, my knowledge is not your knowledge. My wisdom is not your wisdom. To man, all things are impossible, but to God, all things are possible. You see? All things are possible. Muna siya nga, may blood shedding aron ma-express sa Ginoo ang all things are possible. Gineutralize niya ang iyang infinite power. Kay siya man ang justice, dili niya matwist ang tao, murag robot, nga luwason dayon. Gihimuan niya pamaagi, munang dispensation of grace og manifold wisdom of God. Nga ginasaysay sa episo nga dapat sabton sa mga balok-balok nga magwali nga tinuod nga theology. Sige lang gamit sa pulong theology, they do not know what is study about God because their teaching is counterfeit of Satan, gamit-gamit sa terminology para lang ma-deceive ang katauhan nga aron ingnon correct kay theologian ni Satanas. Okay, diri na ta. Verse 2 niya, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. So ato na naintindihon ang house. May meaning ni siya. Ngano man ang ingon si Paul dire nga as also Moses was faithful in all his house. Sa to pa, i-apply na po din sa mga balok-balok nga walay buot nga mga magwawali ang ilaaning application in all his house. Si Moses daghan balay. Kita mo na kagago. Kaya gi-apply nila literal. Gi-apply nila literal og
application dayon literal nga counterfeit ni Satanas munang tanan nga preacher sa tibuok kalibutan sakop ni Satanas gitawag na sila tanan right hand of Satan's ministry in a crook teaching and deceiving the whole world. Mo nang tinuod diri sa right up ni Paul nga wala maintindihi aning mga balo-balo ang magwali kay literal o gi-apply ang right up ni Paul. Ingon ni Paul dire, who was faithful to him that appointed him. Si Jesus na, gi-appoint niyang mga apostle like Paul through and correct interpretation in their mind. Right? They write up or their writing expounded in a true correct explanation pointing to the higher form spiritually level connected to heaven. Mao na silang mga apostles. But the most perfect and very sure, no wrong, but hard understanding in a perfect direction pointing to heaven, connected to heaven, here in the right up of Paul. Okay? So, ingon niya dire, as also Moses was faithful in all his house. Kita mo na? Yang ilan ang interpretation? Kadaghan kay balay ni Moses kay in all his house. Meaning, daghan balay. Gago? Gago. Naana diri karon, mabasa ta na diri. Bantayan ta na diri kay mabasa ta na diri. Kung unsa nang in all his house. Sa verse 6. Sige. Basahon ta ang verse 6. Aron maintindihan ta ang verse 2 nga ingon ni Paul, ingon niya, as also Moses was faithful in all his house. Nga naman faithful si Moses. Kay naa may teaching si Jesus, gina-guidance siya sa true and correct interpretation of the Ten Commandments to be followed. Mo na sang gitawag workmanship of the Lord directed to Moses. Gani pagbuhat ni Moses sa sanctuary or tabernacle, guided si Moses sa mga measurement o sa mga furnitures. That is workmanship of the Lord according to the light of the plan of salvation. Mo na sang pagsabot aning plano sa kaluwasan's light. Okay, sa verse 6 ingon niya. Lukso ta sa verse 6 aron maintindihan ta ang ingon diri ni Paul nga in all his house, Moses' house. Ingon niya, as also Moses was faithful in all his house. Unsa ni sang house? Verse 6, tanaw ta. But Christ as a son over his own house, okay? Christ as a son over his own house, okay? But Christ as a son over his own house, whose house are we? Unsa man ang house di ay? People. Si Ginoong Hesus, mong anak sa Godhead, Father, Son, and the Holy Ghost, ingon niya, as Christ as a son over his own house, whose house are we? Kita nga mga katawhan, mo na sang house. Mo na si Moses, ingon dire ni Paul nga, faithful in all his house, sa iya pod mga katawhan nga nasakop sa declaration ni Jesus nga choosing people known as Israelites. Og si Moses kaliwat sa mga Hebro nga Israelites. Munang nag-ingon diri si Paul, as Moses was faithful in all his house. Ang iyang mga kaliwat. House here interpreted people. Mo ni siya ang pag-interpret, true and correct interpretation, deep and hard. Kung maintindihan mo na tanan ang thought ni Paul, ayaw sa pag-i-interpret literal, word for word, an application in a concept of human flesh because of Satan's counterfeit. Ayaw pagpataka, oy mga pastor nga ulay buot, ayaw pagpataka. Application, literal, din i-apply nyo dayon ang mindset ni Satanas nga nag-counterfeit na sa inyong utok. Kaya gipalansa na ni Satanas ang inyong utok. Wala na spiritually. Nahimo na ng lapok in a fleshly direction. Okay, dirita sa verse 3. Ingon niya, for this man was counted worthy of more glory than Moses. You see? Muna na nga si Christ is what? Superior
to Moses kay siya ang master ni Moses. Sa verse 3, ingon niya, for this man was counted worthy of more glory than Moses. So, ang ginasulti ni Paul, sa panahon nga si Jesus, gitawag sa nga Son of God. Kaya ingon ang father niya, he is my son. Son of God. In a form of a place to fulfill the action plan known as the plan of salvation, because one of them should be offered to shed blood. So, Christ as a holy God became flesh through the process of the plan of salvation from the supernatural power, infinite power of God. Christ became flesh by the power through Holy Spirit, from infinite power through Holy Spirit. Giomol si Jesus sa tiyan sa isa ka virgin nga babae. Gitawag nila Virgin Mary. Through the power of the Holy Spirit. Dili sa binhi sa human flesh. Wala. So muna si Christ is a fulfilled prophecy nga nag-ingon ang mga prophet. Ang bata matao known as the Messiah or the Savior. And he was called Emmanuel. Okay, diri na ta sa verse 3. For this man was counted worthy of more glory than Moses. And as much as he who hath builded the house hath more honor than the house. Okay? Usbon ta usab. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch that he who hath builded the house hath more honor than the house. Okay? Si Christ, siya ang superior kay Moses nga nag-establish sa iyang katawhan inasmuch as he who hath builded the house. Unsa pa? Hath more honor than the house. So si Jesus ato intindihon nga nag-abot siya in form of a flesh from the Ten Commandments representing there in the Garden of Eden when he said, thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. And then sa panahon ni Moses, he was there inside the most holy place. The presence of Jesus in term of the Ten Commandments as covenant. And now he came for BC and became a fleshly manner in form of Jesus Christ. Mauning gina-expound ni Paul sa verse 3. For this man was counted worthy of more glory than Moses, and as much as he who hath builded the house hath more honor than the house. Siya ang builded the house. Why? Builded the house. Why? May choosing people siya, pero ang chosen people niya, nagtiwalag man, gitawag niya na ang mga Gentiles as a form of his image. So ingon ni Paul, Gentiles and Israelites are equal already because of the blood of Jesus. Remitted all the sins of the people. So equal na ta sa chosen people. On condition, we should know the light of the plan of salvation and practice it in our lives. Center to the principle and virtues of the Ten Commandments. Deep meaning, so many principles, so many direction, so many interpretation, so many consideration as far as the light of the plan of salvation is concerned. Centered to the grace which is the Ten Commandments in person of Jesus Christ. Mao na sang pagsabot aning plano sa kaluwasan nga dili maintindihan sa tanan nga tao nga wala ga study hard sa light sa plan of salvation here in the right up of Paul. Mga kaigsunan, taman lang ta sa verse 3. Sunod nga
Lunes, padayon na ta sa verse 4. Paingon pud ta sa verse 19 kay kining chapter sa Hebrew is from verse 1 to verses 19, no? Verse 1 up to verses 19. So, karon verse 3 usa mahunong takay. Nagagrogi na pud ang akong paminaw sa sige kog sulti. Daghan na pud ko na express nga effort sa akong circulation of my blood since nga na ako'y pressure, may blood, high blood pressure ko. So hunong lang sa ta sa verse 3 kay murag gahi na pud ang akong paminaw sa akong ulo o anam-anam sakit. So balik na pud ta next week sa verse 4 na ta start paingon up to verse 19 kung maabot nato sa pasunod nato nga pag-interpret. So salamat mga kaigsunan. I hope nga may nakuha na pud mo nga mga learning points aron master tagyod ang ato nga obligasyon sa pag-interpret through and correct interpretation sa gitawag nga plano sa kaluwasan or light sa remedial system nga mauning plano sa kaluwasan nga nagsugod sa Genesis 3:15 nga ang iyang flow padayon ang workmanship sa Ginoo until pag abot ni Jesus for BC hantod nga tuwa na sa langit kining sitting sa sit up sa present nato karon until this present mo ni ang Bible nga ato intindihon ug basahon kay mao ni ang direction sa workmanship of the Lord nga still gamove the workmanship of the Lord is still within us in our midst through study Bible truth and true correct interpretation especially in the write-up of Paul. Mga kaigsonan, daghang salamat karong hapon no next week pero mga alas 11 pa man diri sa Philippines buntag pa diri 7 to 11 pa nagsugod ta ganina mga I think mga almost 9 no so mga sa oras almost 2 hours na ta so magpaingon na ta sa pagpahulay usa sunod semana balik ta og ipadayon ta na ang pag-interpret sa mga closure ni Paul kay diri ta nag random sa Book of Hebrew muna ning mga closure admonition ni Paul mga conclusion ni Paul mga counseling ni Paul sa atoa. So salamat kayo mga kaigsonan sunod semana balik na pud ta sa pagpadayon sa atong kaluwasan nga dirita ma-emphasize ang tinuod nga Kristiyano, ang tinuod nga sumulunod sa Ginoo. Unsa ang pathway, unsa ang dalan nga ato sundon. Kay gapataka lang ta og lakaw-lakaw sa ngalan sa Ginoo, uban-uban sa mga pastor, uban-uban sa mga religion nga kanang mga religion outstanding trick ni Satanas, outstanding snare ni Satanas aron masakom niya ang tibok kalibutan. So wala tay kasiguruhan anang mga religion nga mga fake ang teaching, dili mao ang interpretation sa light sa plano sa kaluwasan. Gidayan-dayan lang ta ni Satanas aron pag-abot sa Ginoo, caught in the acta nga ingon sa Ginoo, I knew you not, depart from me, doers of iniquity. So kita tanan ma-include sa pagsalikway sa Ginoo, doers of iniquity, kundi ta magtuon tarong sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation here in the right up of Paul. So dagang salamat mga kaigsonan kaning inyong higala Balritita. Magpadayon ta next week. Bye-bye.